Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1401 hanggang 1410. Nang nagpapaalam si Severin kay Diane, hinayla ni Sheila si Sofia sa isang tabi. Naiintindihan kita, Sofia. Pareho tayong babae, total masasabi namin ni Diane na gusto mo talaga si Severin. Tumigil sandali si Sheila bago nagpatuloy. Ang pagsama sa kanya sa kanyang misyon ay isang magandang pagkakataon na dapat mong samantalahin ng husto. Medyo nahiya si Sofia. Sigurado ka bang hindi kayo tumututol? Oo naman. Hindi ka namin hihikayatin kung ayaw namin sayo. Nakangiting sabi ni Sheila. Matagal kayong magsasama, kaya subukan mong mapalapit sa kanya. Maigi siguro kung, maaari kang magpatuloy at matapang na gumawa ng isang hakbang. Si Severin ay manhid na hindi nagkukusa na mapalapit sa inyo, pero hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdamang pagkaakit. Nagtagumpay lang ako na makuha ang puso niya dahil sa lakas ng loob kong gawin. Nagningning ang mga mata ni Sofia at mas naging confident siya. Talaga. Nakakahiya na kailangan kong umalis kasama siya sa lalong madaling panahon. Pagbalik ko, gusto kong marinig ang lahat tungkol sa kung paano mo siya napagtagumpayan. Nakangiting sabi ni Sheila. Hihihi. Walang masyadong pag-uusapan. Kailangan mo lang maging matapang, iyon lang. Mas pinapaboran ng swerte ang matapang, pagkatapos ng lahat. Kinagat ni Sofia ang kanyang sexing mapupulang labi. Sa kasamaang palad, ang katapangan ang kanyang kahinaan. Matapos itong pag-isipang mabuti, muli niyang tinanong si Sheila. Mayroon ka bang iba pang mga panlilinlang? Tiningnan ni Sheila si Sofia mula ulo hanggang paa at sinabing, kailangan mong subukan ito sa iyong sarili. Tandaan lamang na maging matapang. Subukang magsuot ng isang bagay na nagpapakita o mga bagay na katulad nito. Ang mga lalaki ay pawang mga emosyonal na hayop. Kaakit-akit ka, at halatang gusto ka ni Severin kung pumayag siyang isama ka. May mga pagkakataon, kaya huwag kang susuko, at huwag kang masyadong mahiya. Okay. Sa sandaling iyon, tinawag ni Severin si Sofia. Tara na, Miss Sofia. Nakangiting sabi ni Sofia kay Sheila. Kailangan ko nang umalis. Maaaring hindi ako kasing tapang mo, ngunit napagpasyahan kong gawin ang lahat. Kailangan kong ituloy ang aking kaligayahan, pagkatapos ng lahat, at kailangan kong magsikap para makamit ito. Hindi ko hahayaang mawala sa akin ang pagkakataong ito. Nakikiramay ako sa iyo. Itinaas ni Sheila ang kanyang mga kamao at pinasaya si Sofia ayat inihatid kay Severin at hindi nagtagal ay umalis na si Sofia sa bahay. Natarante siya nang malaman niya na pinili ni Severin na sumakay ng taxi papunta sa labas ng lungsod sa halip na magmaneho o lumipad. Bumaba lang sila kapag malayo na sila sa lungsod. Nang makababa na sila sa sasakyan, ipinagpatuloy siya ni Severin pasulong kahit na humandar na ang taxi. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, mas naibabaw ang kuryosidad ni Sofia at nag-aalinlangan siyang nagtanong. Hindi naman tayo maglalakad doon, di ba? Naisip ko na sumakay tayo ng eroplano papunta sa lungsod na pinakamalapit sa Foggy Forest at lilipad doon o magmaneho doon. Wala akong ideya kung paano tayo makakarating doon kapag naglalakad. Paliwanag ni Severin. Iyan ay magiging isang pag-aaksaya ng oras. Sasabihin ko sa iyo kung bakit kapag nakapasok na tayo sa mga kakahuyan sa unahan. Kailangan nating maghanap ng lugar kung saan walang makakakita sa atin. Isang lugar sa kakahuyan kung saan walang makakakita sa atin. Dahil sa sinabi ni Severin, bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Halos maramdaman niya ang paglabas ng puso niya sa dibdib niya. Isasama mo ba ako sa kakahuyan para magawa natin iyon? Lalong nabalisa si Sofia nang maisip ito. Bagamat mahal na mahal niya si Severin, ang mga bagay ay mabilis na umuunlad. Isa pa, hindi niya akalain na ang unang pagkakataon niya ay sa kakahuyan. Hindi na niya magagawang harapin ang mundo kung hindi sinasadyang may makakita sa kanila na ginagawa ito. Oo, ayokong may mabigla sa nakikita nila. Ngumiti si Severin at nagpatuloy sa paglalakad. Halos hindi niya napansin na lahat ng sinabi niya ay napapaisip na si Sofia. Walang imek si Sofia. Dati dinadala ni Severin ang kanyang sarili sa maayos at marangal na paraan.
Hindi niya inaasahan na ganito pala siya kay Perwisyo. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Sheila sa kanya noon tungkol sa kung paano tiyak na naaakit si Severin sa kanya kahit hindi siya kumikibo. Ibig sabihin ni Sofia, si Severin ay isang taong mahilig sa pagnanasa. Gayunpaman, ang bilis ng pag-usad ng lahat ay medyo masyadong mabilis para kay Sofia. Siya ay ganap na nahuli. Hindi siya nagsabi ng kahit ano para ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit malapit na niya itong dalhin sa kakahuyan para gawin iyon sa kanya. Nakaramdam ng lungkot si Sofia. Nais niyang dalhin ang relasyon nila ni Severin sa susunod na antas, ngunit ang lahat ay masyadong mabilis para sa kanya. Patuloy niyang sinundan si Severin, ngunit lalong bumagal ang kanyang lakad. Nadama niya na ang unang pagkakataon ay hindi dapat lumabas sa kakahuyan. Ang isang hotel, o kahit isang maliit na motel, ay magiging mas disente. Ano ba, kahit na ang isang nakatagong kuweba ay madadaanan kung alinman sa mga opsyon na iyon ay hindi magagamit. Ang paggawa nito sa WODs ay hindi maganda sa kanya. At sinabi mo pa na natatakot ka na ito ay masyadong nakakagulat para sa mga maaaring makakita sa atin. Bulong ni Sofia sa sarili. Baka pwede sa ibang araw. Hindi pa ako handa. Kakatwa, hindi nahuli ni Severin ang pagbulong niya sa sarili. Ibinalik niya ang tingin kay Sofia at hinimok ito. Bakit ang bagal mo maglakad? Bilisan mo. Hindi ko na kayang ipagpaliban pa ito. Bakit ka nagmumakmak sa sarili mo? Kailangan kong magmadali. Halos mawalan ng malay si Sofia. Kailangan pa ba siyang mabalisa? Malapit nang gumuho ang pananaw niya sa mundo noong sandaling iyon. Pero mahal ko siya. Magagalit ba siya kapag hindi ako pumayag sa mga hinihingi niya? Magiging malungkot ba siya? Hindi niya ba ako papansinin sa hinaharap? Nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang salungatan si Sofia. Sa wakas, huminto si Severin pagkarating sa isang liblib na lugar at lumingon kay Sofia. Ang lugar na ito ay magagawa. Walang tao dito. Nagulat si Sofia. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang medyo liblib na lugar iyon. Sigurado ka bang magandang lugar ito? Mukhang hindi masyadong angkop ang lokasyong ito. Sa sumunod na segundo, naglabas si Severin ng isang lumilipad na espada mula sa kanyang special ring. Nang lumitaw ang lumilipad na espada, lumaki ito at naging napakalaki kaya maraming tao ang madaling maupo dito. Ano sa tingin mo? Nagulat ka ba? Ito ay mas mabilis, kaya ito ang magiging sasakyan natin. Hindi ko ilalabas ang bagay na ito kung bukas. Tumalon si Severin ng espada at sinenyasan si Sofia na umakyat din. Sa kamay, napagtanto ni Sofia na hindi niya ito naiintindihan. Noong sinabi mo ang tungkol dito ay makakagulat sa mga tao, ito ba ang iyong tinutukoy sa lahat? Kumunat ang noo ni Severin. Well, yeah. Ano sa tingin mo ang tinutukoy ko? Wala. Baka sa mukha ni Sofia ang kahihiyan. Hindi niya inaasahan na lumilipad na espada ang sinasabi ni Severin. Ang hindi pagkakaunawaan ay katawa-tawa. Sa takot na malaman ni Severin ang kanyang kaawa-awang mga iniisip, agad na tumalon si Sofia sa lumilipad na espada at iniba ang usapan. Ang lumilipad na espada na ito ay napaka-charismatic, at mukhang napakaganda rin ito. Gaano ba ito kabilis? Nakangiting sabi ni Severin. Well, hindi naman ganoon kabilis, pero hindi naman talaga kailangan nating lumipad ng ganoon kabilis. Hindi naman tayo nagmamadali, kung tutuusin. Inihatid ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiya at kaunting lakas ng pag-iisip sa lumilipad na espada. Nagsimula itong bumangon ng dahan-dahan at lumipad pasulong sa isang kisap mata. Medyo mabilis pa rin ito. Namangha si Sofia habang nakatayo siya sa lumilipad na espada at nakatingin sa mga ulap sa ibaba. Ang lumilipad na espada ay maaaring lumipad ng mabilis nang hindi kumukonsumo ng maraming espiritual na enerhiya, nagpapakita kung gaano ito kahalaga. Nakangiting sabi ni Severin. Ang bilis na ito ay malamang na mas mababa sa kalahati ng normal na bilis nito. Isa itong 9th grade espiritual na sandata na kilala bilang Bloodfiend Sword. 9th grade. Inaasahan ko na ito ay isang espiritual na sandata, ngunit iniisip ko na ito ay maaaring 4th grade o 5th grade espiritual na sandata.
Hindi ko inaasahan na ito ay isang espiritual na sandata ng 9th grade. Nagulat si Sofia sa revelasyon na iyon. Ang aming sekta ay walang kahit na armas na tulad nito. Biglang naisip si Sofia. Bakit hindi ka natatakot na magpakita sa akin ng isang bagay na napakahalaga? Paano kung nakawan kita? Mas mabuti pang huwag mo na itong gamitin. Ngumiti nang walang pakialam si Severin. Nakawan mo ako. Iyan ay depende sa kung ikaw ay may sapat na lakas upang gawin iyon. Hindi nakaimik si Sofia. Akala niya noong una ay nakipag-date lang ito para ipakita sa kanya ang ganoong mahalagang kayamanan dahil nagtiwala siya sa pagkatao nito at naniniwalang mapagkakatiwalaan itong tao, pero minamaliit pala nito ang kanyang natamo. Pagkatapos, dagdag ni Severin. Bukod dito, sa palagay ko ay hindi ka ganoong uri ng tao. Binigyan kita ng third grade na tableta upang matulungan kang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa iyong tagumpay, at sigurado akong hindi mo tatanggihan ang aking kabaitan. Uminit ang puso ni Sofia at nakangiti nitong sabi. Siyempre, ikaw ang aking tagapagligtas at tagapagbigay, at dapat kong gantihan ka para sa iyong kabaitan, sa halip na tanggihan ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tanong ni Severin kay Sofia. Naiintindihan ko na isa kang elite na disipulo, ngunit papayag ba ang sekta na mawala ka ng ganoon katagal nang walang anumang gawaing itinalaga sa iyo? Wala akong masyadong alam sa mga bagay na ito, lalo na kung paano ang kanilang paraan ng pamamahala sa kanilang mga miyembro. Curious lang ako. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Sofia. Mabuti kong malaman ng pinuno ng sekta. Lumabas lang ako dahil nakuha ko ang pahintulot niya. Pumayag ang iyong pinuno na hayaan kang lumabas at magsaya sa iyong sarili. Tanong ni Severin. Medyo nagulat si Severin. Dapat may mataas kang posisyon sa sekta kung gayon. Anak kasi ako ng sect leader, nakangiting sabi ni Sofia. Walang tatutol kung lumabas ako sa aking personal na account. Natigilan si Severin. Ikaw ang anak ng pinuno ng Stormy Moon Sect. Dapat kong sabihin, nagulat ako. Hindi mo pa sinabi sa akin iyon dati. Umupo si Sofia sa lumilipad na espada at sinabi sa kanya. Hindi ka nagtanong, kaya hindi ko sinabi. Ako ang magkukusa para sabihin sa iyo na ako ang anak ng pinuno ng sekta, baka isipin mo na sinusubukan kong magpakitang gilas. At ang pagiging anak ng pinuno ng sekta ay hindi gaanong mahalaga. Tumanggaw si Severin. Tama ka, hindi makakaapekto sa pagkakaibigan natin. Ilang oras silang nag-uusap, ngunit hindi mahanap ni Sofia ang paksang mapag-uusapan. Medyo awkward para sa kanya na napakalapit sa kanya sa lumilipad na espada. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Sofia na tanungin si Severin. Siya nga pala, ayaw mo bang ibahagi sa akin kung paano kayo nagkakilala ni Dayan at Sheila? Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa dati mong karanasan sa pakikipag-date? Interesado ako sa kung paano kayo naging magkasama sa kanila. Sagot ni Severin. Oo naman. Wala na tayong ibang gagawin, at halos isa ka na sa amin ngayon. Ikinagagalak kong sabihin sa iyo ang lahat. Naramdaman ni Sofia ang lahat ng matamis, lalo na't nabanggit ni Severin na isa siya sa kanila. Nagsimula pa nga siyang magtaka kung tahimik na ba itong pumayag na makipagrelasyon sa kanya. Kung titingnan ang sitwasyon, malamang na mayroon siyang maliit na lugar sa puso ni Severin. Hanggat sinunod niya ang payo ni Sheila na maging may hawak at magtrabaho ng mas mabuti, kung gayon ay magiging maayos ang kanyang paraan upang makuha ang kanyang puso. Umupo si Sofia sa tabi ni Severin at nakinig sa kwento ni Severin. Unti-unti, nakilala niya ito ng husto. Paminsan-minsan ay ngumingiti si Severin sa kanya, at labis na nabighani si Sofia sa kagwapuhan niya. Mabilis na lumipas ang oras, at gabi na nang makarating sila sa isang tiwangwang ngunit mukhang sinaunang lungsod. Tumingin si Severin sa lungsod sa unahan at kumunat ang noo. Anong uri ng lungsod ito? Bakit hindi ko pa ito nabasa o narinig noon? Mukhang hindi na itala ang lungsod na ito sa mapa ng Dracodam. Nakangiting sabi ni Sofia. Lumipad tayo sa isang napakataas na bangin, naaalala mo ba? Ang bangin na iyon ay nakakulong ng maraming tao sa ibaba. Ang lugar na ito ay hindi pagmamay-ari ng Dracodam o ng ibang bansa, kaya naman wala ito sa mapa ng Dracodam.
Kasunod ng isang paghinto, idinagdag niya. Bukod dito, malamang na alam mo na may ilang mga lugar na hindi minarkahan sa mapa ng Dracodem, at ang ilang mga lugar na ipinapakita sa mga itim na cartographer ay hindi alam ang tungkol sa mga lugar na ito, at ang lungsod na ito dito ay isang halimbawa. Tumingin si Severin kay Sofia at nagsalita. Mukhang napakaalam mo tungkol dito, Sofia. Ipinapalagay ko na alam mo na kung anong lungsod ito. Dumidilim na, at nagpaplano akong maghanap ng mapagpahingahan para sa gabi. Kung tutusin sa bilis natin, malamang bukas ng hapon ay makakarating na tayo sa paligid ng Foggy Forest. Nakangiting sabi ni Sofia. Ang lugar na ito ay pinangalan ng Raputab, mula sa mundo na may kagalang-galang, dahil may ilang kilalang liblib na pamilya sa paligid ng mga bahaging ito. Ang masaganang espiritual na enerhiya sa mga bundok at lambak ay ginagawa itong isang kanais-nais na lugar para sa marami sa mga liblib na pamilyang ito upang magsanay. Ang lungsod na ito ay parang pit stop para sa karamihan ng mga tao upang mamili at gumastos o makipagpalitan ng ilang mahahalagang bagay tulad ng mga halamang espiritual. Naningkit ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Hindi ko akalain na may ganitong lugar. Bago ito sa akin. Sa palagay ko marahil maraming malalakas na individual dito. Natatawang sabi ni Sofia. Para sa ibang tao, oo. Ang iyong natamo ay sapat na mataas na kahit na ang iyong biyenan ay tinatawag kang isang saint. Para sa iyo kahit paano, wala sa mga taong ito ang maituturing na malakas. Nag-isip siya sandali at idinagdag. Ngunit maraming ang mga warrior emperor dito. Ito ay isang bagay na hindi natin madalas makita sa normal na lipunan. Ang mga warrior emperor, sa kabilang banda, ay halos nasa lahat ng dako. Sa kabilang banda, ang mga profound master ay ang pinakakaunti dito. Tumango si Severin. Kaya nakapunta ka na ba rito dati? Hindi. Umiling si Sofia. Hindi pa ako nakakatapak dito, ngunit narinig ko na ang Great Elder na nag-uusap tungkol sa lugar na ito. Sa pagkakaalala ko, ito ang lugar na binanggit niya. Ngayong narito na tayo, sa palagay ko ay interesado ka rin sa lugar na ito tulad ko. Paano kung pumasok tayo at tumingin-tingin sa paligid? Mainam na magpahinga ngayong gabi. Lumabas tayo at maglakad papunta sa lungsod. Hindi ko gugustuhing puntiryahin ako ng ibang tao pagkatapos makita ang aking lumilipad na espada. Inikat ni Severin ang espada at pinasadahan ito ng ilang pulgada mula sa lupa. Tumalon siya kasama si Sofia at pagkatapos ay agad na ibinalik ang sandata sa kanyang spatial ring. Tara na, narinig ko ang mga restaurant dito na gumagawa ng mga putahe mula sa beast meat na tila napakasarap. Matagal ko nang gustong subukan ang mga ganyan. Bahagyang naginat ng bewang si Sofia at masiglang naglakad. Hahaha. Oo naman. Sinama kita sa labas at ikaw ang naging guide ko, kaya tama lang na ilibre kita ng hapunan mamaya. Siguraduhin mong mabubusog ka, napangiti si Severin nang makita kung gaano siya kasaya. Lingid sa kanilang kaalaman, isang lalaki at isang babae ang nagbihis at lumabas mula sa mga palumpong hindi kalayuan. Pareho silang nasa early 20s. Nakita mo ba iyon, Ferrol? Ang lumilipad na espadang iyon ay tiyak na napakahalaga. Napalunok ang dalaga at nagtanong. Marahil ito ay isang espiritual na sandata. Ngumisi si Ferrol at sinabing. Ang nakita mo ay hindi lamang isang espiritual na sandata. Mula sa lakas nito at sa paraan ng pagkakabuo nito, hulaan ko na ito ay hindi bababa sa 5th grade o 6th grade na espiritual na sandata. Ito ay isang napakahalagang kayamanan. Ang lakas ng pakikipaglaban ng aming pamilya ay tataas ng husto kung mayroon kaming ganito, at lalo kaming lalakas. Tumango ang babae. Napaisip siya sandali at nagtanong ulit. Ngunit hindi mo ba naisip na maaaring napakalakas din niya kung mayroon siyang napakalakas na sandata? At saka, paano kung mayroon siyang isang uri ng taga-suporta? Sa tingin mo ba ay maaaring mula siya sa isang sekta? Ibig sabihin, hindi natin ito makukuha mula sa kanya. Hihihi. Isa-isa nating gawin ang mga bagay-bagay. Sagot ni Ferrol. Dapat tayong bumalik muna. Sasabihin ko ito sa Padre de Pamilya, at sigurado akong hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito sa kanya. Pero kailangan nating magmadali.
Magiging mahirap kung malalaman ito ng ibang mga liblib na pamilya at susubukan nilang agawin ito. Pagkaraang tapusin ng dalawa ang kanilang pag-uusap, diretsyong lumipad sila patungo sa isang lambak. Bumalik si Ferrol sa kanyang pamilya, ang mga Markloyd, at hiniling na makipagkita sa ilang mga elders pati na rin ang pinuno ng pamilya. Sinabi sa akin na gusto mong makipagkita sa aming lahat. Ano ang napakahalaga na pinilit mong magkita kami sa ganitong oras sa halip na maghintay hanggang bukas? Nakangiting tanong kay Ferrol ni Yulon Markloyd, ang pinuno ng Markloyds. Agad na sabi ni Ferrol. Nang naglalaro kami ni Betty sa labas ng lungsod ngayon, nakita namin ang isang lalaki at isang babae na dumarating sa labas lamang ng raputab na may lumilipad na espada. Bumaba sila mula sa espada at inilagay ito ng lalaki sa kanyang special ring bago sila pumasok sa lungsod. Nakakunot ang noo ni Fulan at medyo hindi nasisiyahang nagtanong. Hindi ba normal iyon? Ano ang kakaiba dito? Pagkatapos ay pinindot ng kanilang dakilang elder para sa karagdagang impormasyon. Magbigay ng mga detalye, Ferrol. Ano ang espesyal sa espadang ito? Sabi ni Ferrol. Marahil ito ay hindi bababa sa 5th grade o 6th grade na espiritual na sandata. Nararamdaman natin ang pagbabago-bago nito mula sa malayo. Ang espiritual na sandata sa 5th grade o 6th grade ay isang bagay na mahirap makuha kahit ang mga liblib na sekta na iyon. Agad na nagningning ang mga mata ng pangalawang elder pagkatapos marinig iyon. Hindi ko akalain na may ganitong kayamanan na lilito dito. Nasa sabik din ang Great Elder. Kung makukuha natin ang kayamanan na iyon, mas lalakas ang lakas ng ating pamilya. Baka magustuhan mo ito sa isang trump card na magagamit sa mga mahihirap na sitwasyon. Napukaw ang interes ni Yulan, ngunit nanatili siyang makatuwiran. Kumunat ang noo niya at sinabing, ang isang tulad niya ay halos tiyak na magkakaroon ng mataas na antas ng tagumpay. Ang pag-agaw ng espada mula sa kanila ay nagdadala ng panganib na mapatay. Dapat tayong maging matalino upang maiwasan iyon. Matalinong ngiti ang sinabi ng Great Elder. Si Ferrol ay isang matalinong tao. Siya ay dapat na lubos na tiwala sa ating tagumpay kung maaari niyang tipunin tayo dito at sabihin ang lahat ng ito. Ituwid mo ako kung ako ay mali, Ferrol, ngunit ang posibilidad ay naroroon, tama ba? Nakangiting tumanggo si Ferrol at sinabing, naiintindihan mo ako ng husto. Batay sa aking pagsusuri, hindi mahalaga kung ang dalawang taong ito ay mula sa isang sekta. Hindi malalaman ng kanilang sekta kung ano ang nangyari basta't sisirain natin ang kanilang mga bangkay pagkatapos silang patayin. Hindi naman sa ganitong klaseng lugar ang mga sekta na ito. Hindi dapat maging problema ang pagpatay sa dalawa sa kanilang mga disipulo. Tumigil sandali si Ferrol at nagpatuloy. Pangalawa, hindi dapat ganoon kataas ang kanilang natamo. Kung oo, hindi sana nila napagpasyahan na bumaba sa malayong lugar mula sa lungsod at itabi ang espada bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa paglalakad. Ipinapakita nito na natatakot sila sa mga taong maaaring magnakaw sa kanila ng espada pagkatapos nilang malaman na taglay nila ang gayong bagay. Tumanggaw si Yulon matapos marinig ang pagsusuring iyon. Ang mga pangangatwiran ni Ferrol ay may katuturan. Mayroon bang iba pang mga indikasyon upang palakasin ang pag-aakala na ang kanilang natamo ay hindi masyadong mataas? Napaisip si Ferrol sa nangyari at sinabing, mukhang hindi masyadong mabilis ang bilis ng paglipad. Marahil ay masyadong mababa ang kanilang natamo kaya hindi nila magagamit ng husto ang lumilipad na espada. Ni isa sa kanila ay hindi mukhang mga alagad ng isang sekta. Sila ay higit na katulad ng dalawang casual, kaakibat na mga cultivator. Kumpiyansa ako na hindi sila mula sa alinmang aristokratikong pamilya dahil hindi sila pamilyar sa lahat. Dagdag pa ng kasama niyang si Betty. Mukhang bata rin sila, kaya posibleng hindi masyadong mataas ang kanilang natamo. Masasabi kong Warrior King lang sila. Sa wakas ay napailing si Yulon sa lahat ng kanilang mga sinabi. Tumingin siya sa mga elder at nagtanong. Ano sa tingin mo? Mukhang magagawa ko ito. Ang Great Elder ay nasa sabik din, at may magandang dahilan kung isasaalang-alang na ang sandata ay hindi bababa sa 5th grade o 6th grade. Ang gayong bagay ay magnanasa dito ng lahat ng mga liblib na pamilya.
Nang makita ang interes ni Yulon, sinabi ng Great Elder. Mayroong ilang mga liblib na pamilya sa lugar na ito, at ang ating lakas ay katamtaman lamang. Mayroon lang tayong kabuoang 5 warrior emperor kasama ang iyong sarili, na ginagawang medyo nahuhuli tayo sa mas makapangyarihang mga liblib na pamilya. Tumigil ang dakilang elder at nagpatuloy. Magiging mas mabilis ka kaysa sa iba kung mayroon kang flying sword na ito, at magiging kapaki-pakinabang din ito sa labanan. Labis na tataas ang iyong lakas sa pakikipaglaban, at madali kang makakatakas kung masyadong malakas ang iyong kalaban. Kahit na ang level 7 o level 8 warrior emperor ay maaaring hindi ka mapigilan dahil sa bilis ng iyong flying sword. Baka sa mga mata ni Yulon ang pagkasabik ng marinig iyon. Pinag-isipan ng pangalawang matanda ang sitwasyon at tumanggo. Dapat nating subukan ito dahil ang may-ari ng flying sword ay hindi ganoon kataas ang kakayahan. Hindi na kailangang sabihin, hindi natin dapat hayaang malaman ito ng ibang mga liblib na pamilya, kung hindi, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makuha ito muli. Tumanggo si Yulon bilang pagsang-ayon. Iyon ay isang napapanahong paalala. Hindi natin dapat pahintulutan ang ibang mga liblib na pamilya na makakuha ng anumang impormasyon tungkol dito dahil ang mga mas malakas kaysa sa atin ay tiyak na nais na makakuha din ng kanilang mga kamay dito. Sabi ni Ferrol. Pumasok ang lalaki sa lungsod kasama ang babae. Kung susubukan nating makipaglaban sa kanila, baka makatakas sila sa lumilipad na espada pagkatapos malaman na napakalakas natin. Baka hindi na natin sila maabyutan. Huminga siya ng malalim at idinagdag. Kung gagamitin niya ang lumilipad na espada para lumaban, makikita rin ito ng ibang tao. Tiyak na makakaakit iyon ng atensyon mula sa ibang mga pamilya. Tumanggo ang pangalawang matanda matapos marinig iyon. Mukhang medyo mahirap iyan. Sinubukan ni Ferrol na magkaroon ng ideya at agad na tumingin kay Betty. Maaari naming hilingin kay Betty na tulungan kami. Ako. Pero napakababa ng naabot ko. Paano mo inaasahan na tutulong ako? Natigilan si Betty at hindi alam ang ibig sabihin ni Ferrol. Sabi ni Ferrol. Mahal ng mga lalaki ang mga babae, kaya ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa kanya at akitin siya sa isang liblib na lugar. Si Mr. Yulon at ang mga elder ay maghihintay doon ng maaga, at magkakaroon sila ng lumilipad na espada pagkatapos patayin ang lalaki. Oo. Agad namang nagliwanag ang mga mata ni Yulon at sinabi niya. Papaligiran namin ng 4 na elder ang lalaki at sabay-sabay na aatake. Pipigilan siya nito na magkaroon ng pagkakataong makatakas. Sa sandaling makakilos kami, kailangan namin siyang wakasan ng mabilis hanggat maaari para wala na siyang oras para ilabas ang lumilipad na espada. Medyo nalungkot si Betty sa ideyang iyon. Ngumuso siya. Ayoko ng ganyan. Anong klaseng tao ba ang kinukuha mo sa akin, Ferrol? Agad naman siyang inalo ni Ferrol. Maliit na sakripisyo lang ito para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi mo kailangang matulog sa kanya. Ang iyong layunin ay dalhin lamang siya sa isang lugar na liblib. At muli, ito ay hindi kahit na liblib. Ito ay magiging sapat na mabuti hanggat walang sino man mula sa isang liblib na pamilya sa paligid mo. Sabi agad ni Yulon kay Betty. Huwag kang mag-alala, Betty. Ipinapangako ko na gagantimpalaan ka ng napakagandang pagkatapos nito. Hindi namin hahayaang mawalan ng kabuluhan ang iyong sakripisyo. Okay. Gagawin ko ito para sa pamilya. Tuluyan ng sumuko si Betty. Nag-isip sandali si Betty at muling nagsalita. Ngunit ang kanyang kasama ay mas maganda kaysa sa akin. Paano kung hindi siya mahulog sa ganitong uri ng bitag? Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Paano kung hindi siya tuksuhin ng mga babae? Paano ko siya gagawing sumunod sa akin? Lahat ng lalaki gusto ang magagandang babae. Sagot ni Ferrol pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi mahalaga kung ang isang lalaki ay nakuha. Ako ay may tiwala na ang lalaki ay magbibigay sa kanyang mga tukso hanggat ikaw ay nagpasimula ng mga bagay sa kanya. Huminto si Ferrol at sinabing. Kung hindi siya kukuha ng pain, maaari ka ring gumawa ng paraan para akusahan siya ng nararamdaman mo. Kailangan lang namin ng dahilan para maaksyonan siya. Hindi namin gugustuhin na maghinala si Mr. Yulon at ang mga elder sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng may dahilan. Tumanggo si Betty.
Sige, naiintindihan ko. Kailan mo gagawin ang planong ito? Sagot ni Yulon. Ngayong gabi, syempre. Baka dumaan lang siya sa lungsod na ito, at baka mabaygo tayong samantalahin ang pagkakataon kung tayo ay masyadong mabagal. Pumayag naman si Ferrol. Tama. Pinakamainam na tapusin ito ng mabilis hanggat maaari upang maiwasang mawalan ng pagkakataon. Matapos muling pag-usapan ang plano, umalis kaagad ang grupo para hanapin si Severin. Dahil nakita na nila Ferrol at Betty si Severin noon, naghiwalay sila sa dalawang grupo at nagsimulang hanapin si Severin pagdating nila sa entrance ng lungsod. Sa tansya nila, malamang na mas malapit sa entrance ng lungsod sina Severin at Sofia kung dadaan lang sila at kailangan ng lugar na mapagpahingahan. Ang pinakamalamang na posibilidad ay maaari silang kumain ng hapunan bago maghanap ng matutuluyan. Sa pagpapaliit ng kanilang paghahanap, nakarating sila sa mga restoran malapit sa tarangkahan ng lungsod. Gaya ng kanilang hinulaang, natagpuan sina Severin at Sofia na kumakain ng hapunan sa isa sa mga restaurant. Hindi mo ba naisip na sobra-sobra ang in-order mo? Paano natin uubusin ang lahat ng pagkain na ito? Tanong ni Sofia nang masulyapan niya ang lahat ng pagkain sa mesa. Inikat niya ang mata niya kay Severin at humigop ng red wine. Sa kabila ng sinabi nito, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa kanyang puso dahil ito ang unang beses niyang maghapunan kasama ang isang taong tunay niyang nagustuhan. Medyo disente rin ang atmosphere doon. Ito ay medyo romantiko, at pakiramdam niya ay isa siya sa mga batang mag-asawang nakikipag-date. Sa kanyang pananaw, in-order ni Severin ang lahat ng pagkain na iyon dahil gusto niya itong ilibrera. Ipinakita nito na nagmamalasakit siya sa kanya ngunit nahihiya lang itong ipahayag. Nakangiting sabi ni Severin. Nabanggit mo na ang karne ng spirit beast sa lungsod na ito ay mas masarap, kaya nag-order ako ng ilan sa kanilang mga signature dish para masubukan natin. Hindi naman tayo madalas pumupunta sa ganitong uri ng lugar, kaya nakakahiya kung hindi mo subukan. Sandali siyang huminto bago idagdag. At saka, marami pa akong espiritual na bato na natitira mula sa auction, at wala nang saysay na itago pa iyon. Dapat ay mas mag-enjoy ka pa dahil hindi ka rin naman madalas lumabas. Sumimsem si Severin ng kanyang alak at sinabi. Ang alak dito ay Katanji Tangi, at ang espiritu ng hayop na karne dito ay masarap din. Ang pagkakayari ay maganda. Kung ganoon, ay enjoy natin ang pagkain natin. Natutuwa akong pumili tayo ng magandang restaurant. Ngumiti si Sofia. Ang restaurant ay nagkaroon ng isang napakaklasikong pakiramdam. Mayroon ding malapit na daanan sa paligid ng lawa ng Lotuses, na ang halimuyak nito ay dinadala ng simoy ng hangin. Nakangiting sabi ni Severin. Sa tingin ko, mas masarap ang karne ng spirit beast kapag iniihaw o inihaw. Wala itong nakakahumaling na aroma. Nang marinig iyon ni Sofia ay walang pakialam na sabi niya. Nakakahumaling. Medyo sobra-sobra iyan. Paano ito nakakahumaling? Ang pagkain na kinakain natin ngayon ay napakasarap na. Nakangiting sabi ni Severin. Oo naman, ngunit ang karne ng barbecue ay may kaunting gilid dito. Ganun ba? Naningkit ang mga mata ni Sofia. Gusto kong subukan ito kung may pagkakataon ako. Kung hindi iyon kasing ganda ng restaurant na ito, iisipin kong masyado ka lang nagmamalaki. Nahaharap sa kanyang pag-aalinlangan, tumingin sa kanya si Severin at sinabi. Mukhang hindi ka naniniwala sa husay ko sa pagluluto. Ipapaalam ko sa iyo na tinuruan ako ng aking master ng isang lihim na pampalasa na makapagpapaganda ng amoy ng inihaw na karne. Ang sinumang makasinghot nito ay malalaway kaagad. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sofia. Paano kung patunayan ko sa iyo na ang aking luto ay mas masarap kaysa sa mga pagkaing karne na inihahain nila dito? Saglit na nag-isip si Sofia ngunit hindi alam kung ano ang isugal, kaya sa wakas ay nakaisip siya ng isang matapang na ideya. Hahayaan kitang halikan ako kung mapapatunayan mong tama ang iyong sarili. Ngunit kung hindi mo magagawa, hihingi ako ng pangatlong grado na mababang ranggo na tableta mula sa iyo. Paano ang tunog na iyon? Hindi nakaimik si Severin. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Sofia ang isang halik bilang bargaining chip para makipagpustahan sa kanya. Ang buong taya ay tila medyo lumampas sa dagat.
Habang pinagmamasdan niya ang magandang mukha nito, napagtanto niyang halos walang kamali-mali siya. Nang makita niyang natahimik si Severin, kinakabahan agad si Sofia at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Agad niyang pinagsisihan ang paggawa ng ganoong pusta dahil tila napakawalang halaga nito sa mga bagay na iyon. Kung sinabi ni Severin oo, kung gayon ang kanyang pagkilos ay maglalapit sa kanila. Kung sinabi niyang hindi, kung gayon, kailangan niyang harapin ang ilang sukat ng kahihiyan. Ang huling senaryo ay maaaring maging isang uri ng implikasyon na hindi siya kaakit-akit, o hindi interesado si Severin na gumawa ng ganoong taya. Nakita ni Severin na medyo nalilito si Sofia habang nakayuko para humigop. Napangiti tuloy si Severin at sinabing, "Hindi ba't ikaw na ang baalang magsabi kung alin ang mas masarap? Paano kung sabihin mong hindi kasing sarap ng luto ko ang luto dito dahil lang sa gusto mo ang tableta? Hindi ba ako ang talo noon?" Agad naman siyang sinigurado ni Sofia. "Huwag kang mag-alala. Lagi kong susundin ang aking konsensya." Napangiti si Severin sa matibay niyang paniniguro. Pagkatapos ay sige. Tignan natin kung pipigilan mo ang sarili mo na gagawin mo ang iyong sarili sa iyong salita. Deal. Tuwang-tuwa si Sofia. Pumayag si Severin sa kama. Ibig sabihin, determinado siyang manalo o gusto niya. Sa pamamagitan ng isang piraso ng kapalaran na nagkita kami sa isa't isa pabalik sa malaking kagubatan na iyon. Itinaas ni Severin ang kanyang wine glass at sinabi kay Sofia. "Sa ating kapalaran." Ganoon din ang ginawa ni Sofia at nagklink ng baso kay Severin. "Sa ating kapalaran." Kung ang pagkikita sa iyo sa kagubatan ay dahil sa isang piraso ng kapalaran, kung gayon ang pagkikita sa Riversen ay higit pa sa kapalaran. Pinagkalooban tayo ng mundo ng tadhanang ito. Dapat nating pahalagahan ito at tunghayan ito sa lahat ng paraan. Namula ang pisngi niya at inubos niya agad ang baso ng red wine. Unti-unting nababawasan ang kaba niya. Pinulot niya mula sa kung saan tumigil si Severin tungkol sa kapalaran at isiniwalat ang kanyang tunay na nararamdaman. Napakadaling ma-misinterpret ang sinabi niya. Hindi pa siya nakakapagsabi ng ganyan dati, hindi dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin iyon kahit papano. Marahil ang hindi maliwanag na kapaligiran sa pagitan nila noong araw na iyon kasama ang tulong ng ilang alak na nagbigay daan sa kanya upang mag-ipon ng lakas ng loob. Hindi inaasahan ni Severin na ganoon din ang sasabihin ni Sofia. Napangiti na lang siya ng awkward at uminom ng alak niya. Nagkataon na dumaan sina Ferrol, Yulon, at ang mga elder. Pumasok sila sa restaurant para tingnan at nakita nila si Severin na kumakain kasama si Sofia. "Ayan. Sila na yan. Si Yulon ay nasa buwan." Sabi niya kay Ferrol. "Huwag natin silang takutin. Sasabihin ko sa second elder na dalhin ang kanilang grupo. Hahanap tayo ng pagkakataong umatake kapag natapos na silang kumain at umalis." Tumanggaw si Ferrol. "Oo naman. Tatawagan ko ang grupo ni Betty at sasabihin ko sa kanila ang aming lokasyon." Si Yulon at ang iba ay kumilos ng natural sa pamamagitan ng pagkuha ng mesa at pag-order ng ilang maliliit na kagat. Habang nagkukwentuhan at kumakain ay pinakanak ang sinisilap nila si Severin. "Nabusog ako. Sana hindi ako tumaas pagkatapos kumain ng marami." Tumayo si Sofia at naginat ng konti. Nabighani si Severin sa kanyang mga kurba. Tumayo si Severin at itinaas ang kwenta bago umalis. Nang mga sandaling iyon, dumating na si Betty at ang iba pa. Nang makitang paalis na ng restaurant si Severin kasama si Sofia, agad na sumunod ang magkabilang grupo sa dalawa. Dahil walang magawa sina Severin at Sofia at hindi nagmamadaling humanap ng matutuluyan, nagplano silang mamasyal at mamasyal sa lungsod. Wala masyadong tao dito, at parang may balak silang mamasyal sa park. Dumating na ang pagkakataon natin. Medyo natuwa si Yulon. Malamang na hindi masyadong mataas ang kanilang natamo, at ang kanilang murang edad ay nagtulak sa akin na maniwala na hindi sila mga warrior emperor. Halos nasa bag na natin ang lumilipad na espadang iyon. Sinamantala ng Great Elder ang pagkakataong udyukan si Yulon. "Hahaha. Hayaan mo akong batiin ka ng maaga. Ang kayamanan na ito ay tutulong sa ating pamilya na maabot ang maluwalhating maliwanag. Malapit na tayong maging isa sa pinakamalakas na tao sa Raputab."
Malayo pa ang kailangan kong gawin para pagbutihin ang aking pagkamit, at hindi ako masyadong makakaasa sa espadang ito. Dapat itong ituring bilang isang bonus. Mapagpakumbaba na sabi ni Yulon, pakiramdam na nagmalabis ang Great Elder.